Okay, magandang umaga mga lods. Medyo natagalan tayo mga lods. Kasi nabisi tayo. May mga wedding shoot ako. Okay, wag na nating patagalin pa. Mag-test tayo ngayon mga lods. Ngayong araw na to, i-test natin yung yung Johnson ba yan? Na 5,000 watts na mumurahing inverter. Yung continuous power niya nasa 2,500. And then try natin yung rice cooker at saka heat induction na stove. Pure sine inverter with ito heat induction stove. Okay, DIY rin natin yung yung battery natin na 24 volt system. Okay, try natin yung battery natin. Yun, nag-on na. 0 wattage, 0 wattage pa. Yan o. Try natin. Kasi may nung init na. On natin. 1 lang. 1 muna. Tingnan natin yung wattage. Nasa 890 to. Kayang-kaya ng natin. Nasa 890 to. Ayun, 800. 900 yung peak niya. Nasa 60 Hz, 32 degrees Celsius. Yun. Subukan natin kung kayang-kaya ba magprito. First test natin. Yung battery natin nasa 31 degrees Celsius. 26.3. Yun. Batay, kuan. Baka mo na mo init ang mukha. Init na. So, nasa 72%, 72%, 25, 26, yun, iba-iba yung voltahe. Depende kung nag-on yung induction, bumababa. Yun pag nag-switch siya, 25.8. Nasa 70%. Sige, try natin. Lagyan ng oil. Init na. 5:29 ng hapon ngayon mga chong. Yan Pati sa DIY na battery natin. Yung gamit pala natin dito is 168 na battery. 168 yung ginagamit natin. Nag-DIY lang tayo. Nilagyan ng box. Baka nimborot. Nimborot ang panan. Okay, ganitong battery pala mga lods ang ginamit natin. 168 43EH. At saka yan, hininang namin mga lods. Ganyan lang. Dali BMS pala yung ginamit natin dyan. 150A na Dali BMS. Kasi medyo mataas yung wattage ng 24 natin. Kaya pinaasan ko na lang yung ampere ng BMS natin. Yan ang mga lods. Dali BMS. Madali siyang gamitin. Maganda rin. Tsaka may wire na kasama. Number 4. Matibay. Mga loads, kung baguhan pala kayo mga loads sa heat induction, kung taka kayo bakit hindi gumagana yung heat induction nyo, kasi baka hindi heat induction cooking ware ang ginagamit nyo. Dapat heat induction cooking ware. Yan try natin. Hindi pa masyadong mainit. Kapitaw. Yung aso man. Kuha asa. Hindi pa man init. Diha ka part. Takilig nilagay. Butay ali ang kanang kuan. Hindi balanse yung init. Nagtakilid man na. Butay ali na. So kayang-kaya ang heat induction stove mga lods sa ating Johnson na 5,000 watts. Gumagawa ako nito mga lods. Baka makatulong to kasi nagtataasan na yung mga bill, pati yung mga gas. Kaya pwede ba? 1. Kana nakawalan na. So, mas siguro medyo mahal lang to kaysa gas stove, pero
pag nabuo mo to, libre na yung saing mo. Magprito ka man o kaya anong gagawin mo sa heat induction mo or mag rice cooker ka, magsaing ka, so libre na. Oh, araw na lang ang yung araw na lang ang inaano natin. Kung may sikat ba at saka yung battery. Yung battery natin is 24 volts, 43 Ah lang yan mga lods. Pero parts goods na yan. Yan oh. Yun. Luto na mga lods. Okay. So, tingnan natin kung ilan yung natitirang sa baterya. Kanina 72 yun percent. Ngayon, ilan na kaya? Oh, kaon ako. Ilan kaya natitira ngayon sa pagluluto natin ng Yun, nasa 69%, 26.1 volts. Mga lods. Gudi-gudi pa rin. Yun, oh. Okay. Tagumpay yung natin. Yung ginawa nating solar kalan. Pero hindi pa natin nailagay sa lagayan. Testing pa natin yung Johnson. Yung electric stove. Yun, oh. Kayang-kaya yung electric stove. Hindi man lang nahirapan si Johnson. Pure sine inverter mga loads. Okay. 550 to. So, test natin ulit. Next nating i-test yung mga rice cooker at saka pagluluto ng kahit mga corned beef at saka itlog lang. Sa prito, mahaba-haba din yun. Ilang minuto din yun. Pero 2% lang nabawas. Okay. Kung pasensya, di masyadong marinig kasi may ulan. Okay. Tryin mo natin dito sa rice cooker na 700 watts, I think. Mga 700 watts yan mga loads. So, sige. Saksak natin yung natin. Rice cooker. Nakasaksak na yung rice cooker natin. Yun. Wala pa tong breaker kasi testing lang to. Test lang to muna. On natin. Yun, umiilaw na. So, on natin yung natin dito. Yung Johnson. Yun. May 33 watts na. So, on natin yung rice cooker. Okay. Nasa 61 ata na percent, 67%. So nasa 696 watts. You know? 696 watts. Tingnan natin kung kaya ba na makaluto diyan. Yung battery pala natin 43 Ah, ginamit na natin kahapon. 24 volt system. DIY lang yan mga loads. Gamit ko dyan Dali na BMS. Okay. Yan. Okay. Tingnan natin mamaya kung kaya bang makapagluto. Hindi pa natin i-charge yung battery natin mga loads. So sige. Nasa 10:43 ng umaga mga loads. Update 10:43 ng umaga. You know. Tingnan natin mamaya ilang minuto at saka ilang percentage yung matitira sa battery natin. 11:18. Luto na yung kanin natin, sinaing. Sa rice cooker. Yan 36 watts na lang naka-display sa wattage. And then 66% yung natira sa battery. Yan 66%. Tingnan nga natin yung voltahe. Nasa 25.8. 25.8, 66%.
Yun. Kayang-kaya mga lods. Hindi man lang nahirapan yung yung inverter natin sa pagluto ng rice cooker. So, goods na goods mga lods. Goods na goods yung inverter na to sa second test natin. Kadalasan kasing problema mga lods sa yung rice cooker, lalo na pag nag-set up lang like Sandon 1 kilowatt. Yun, mahirapan dito sa rice cooker pag Sandon 1 kilowatt lang mga lods yung mo set up. Kasi yung yung rice cooker nasa umaabot ng 800 watts. Kaya pag Sandon nag-error isa. Nag-error yung display ng Sandon. Dito kayang-kaya mga lods, tsaka mura lang to. Pero di ko pa masabi kung tatagal ba to. Pero pag hindi naman siguro to everyday use, kayang-kaya. Paki-comment na lang sinong nakasubok na ito at ilang months na. At saka okay pa rin ba or hindi na. Yun mga lods, salamat. Okay, yun mga lods. Tapos na yung natin, yung test natin. Kadalasan kasing tinetest, request o kaya request anong inverter na mumurahin na kayang-kaya yung rice cooker at saka heat induction. Kasi sa ngayon, tumataas na rin ang presyo ng gas. So, mga tao ngayon, gusto na rin magluto gamit ang heat induction at saka rice cooker. Kaso, dito sa Sandon ko, hindi ko naman sinasaraan yung Sandon. Kaso, 1 kilowatt lang yung Sandon ko. Hindi kaya yung rice cooker at saka heat induction. O, mag-error na siya. Kaya, nakita naman ako ng mumurahing inverter. Kaya binili ko agad. At saka, test ko para ma-share ko sa inyo. Baka balak nyo rin gumagawa ng ganito. Pero nahihirapan kayo mag-decide. Natatakot kayo baka hindi gumagana o kaya baka scam lang. Kaya doon, based sa test natin, okay naman yung inverter natin, yung Chinese, Jenson. So, goods na goods mga lods for heat induction na cooker at saka rice cooker. Siguro, lakihan ko na lang yung battery pag magkapera ako. Pero yung battery, okay naman. Hindi ko pa na-charge yun. 24 volt system, nakapagluto na ng pritong isda at saka kanin. Okay mga lods, bye-bye! At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga lods, pwede naman, pahingi ng subscribe nyo. Maraming salamat, malaking tulong na rin yan mga lods. At saka paki-like na rin yung video natin. At saka kung gusto nyo, paki-share. Maraming salamat mga lods.